Isipin mo yung ganitong sitwasyon. Naglalakad ka sa isang kalsada na parang inabandona na. Tapos, biglang may nakita kang babae. Pero yung babae, isang dangkal lang ang laki. Isang dangkal? Literal na kasinlaki lang ng kamay mo, di ba? Oo, literal na ganun kalaki. Tapos, imbes na matakot ka o tumakbo, sinigawan mo pa siya. Sabi mo, "Hoy, maliit na nilalang, saan ka papunta?" Grabe yung tapang ah. 'Di ba? At tapos noon, kumatok ka pa sa kalapit na bahay para humingi ng asin. At isinaboy mo yung asin sa bawat sulok para itaboy yung nilalang na yon dahil nagtago daw sa isang nakakandadong kwarto. Para sa marami sa atin, tunog eksena ito sa isang pelikulang pantasiya o kaya yung mga kwentong barbero na naririnig natin. Ayun nga, pero para sa isang taong nangangalang Narciso o Lalo at sa komunidad ng kanyang mga tagasunod, hindi ito katang-isip. Ito ay isang seryosong espiritual na karanasan. At hindi lang karanasan, direktang tagubilin daw ito mula sa Diyos. Kaya nandito tayo ngayon sa ating malalim na talakayan para busisiin yan. Tama, nakaharap tayo sa isang napakayamang case study ngayon. Meron tayong isang makapal na salansan ng mga dokumento dito. Oo, mga personal na dokumento, tapos may mga transcript pa ng mga live video niya sa social media. At isinulat na mensahe mula mismo kay Narciso na nagsasabing siya daw ay ginagamit na kasangkapan ng may kapal. At napakahalagang linawin natin agad para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, bilang mga gabay mo sa paghimay ng mga tekstong ito, layunin natin ay maging objektibo. Oo, we have to be clear doon. Hindi natin ini-endorso o kinokondena ang mga paniniwalang ito. At wala tayong pinapanigan ni katiting. Kahit sa politika o religiyon, neutral tayo dito. Gusto lang nating intindihin yung mismong mekanismo niya. Kumbaga, paano nga ba nabubuo ang ganitong sistema ng paniniwala mula sa wala? At paano nito binabago yung pananaw ng isang komunidad? Kasi nakakaakit ito ng mga tagasunod mula Pilipinas hanggang umabot pa ng Scotland, di ba? Totoo yan. At doon talaga tayo mapapaisip. Kasi hindi naman ito typical na relihiyon na may malalaking katedral. O kaya yung may libu-libong pahinahan ng dogma na kailangan mong kabisaduhin. Ayun. Kaya para maintindihan natin, kailangan nating simulan dun sa pinakapundasyon ng mga teksto niya mula pa noong taong 2013. Kapag iginigiit niyang direktang kinakausap siya ng Diyos, may inilatag siyang napakasimpleng kondisyon. Yung tinatawag niyang 3 P, di ba? Oo, yung 3 P. Paniniwala na ginagamit siyang kasangkapan ng Diyos at paniniwala kay Jesus Christ. Pangalawa, pagbabago mula sa mga maling nakagisnang tradisyon. At pangatlo, pagsisisi sa mga kasalanang nagawa. 3 salita lang. Paniniwala, pagbabago, pagsisisi. Yan na yung kabuuan ng batas niya. At pansinin mo yung bigat ng pagpapasimple na yan, ha? Lalo na sa saikolohiya ng tao. Paano sa psikolohiya? Kasi, di ba sa maraming malalaking traditional na relihiyon, kailangan mong mag-aral ng katekismo, magbasa ng teolohiya, tapos dumaan sa iba't ibang ritual para lang maramdaman mong ligtas ka. Oo, ang daming steps. Nakaka-overwhelm minsan. Lalo na sa panahon ng krisis. Halimbawa noong pandemya, na madalas mabanggit sa mga transcript niya, nagiging napakabigat sa isip natin magproseso ng informasyon. Kaya yung pagbibigay ng 3 madaling tandaang hakbang, nag-aalok ito ng mabilis na angkla sa tao. Exactly. Walang kulay abo, walang malabong interpretasyon para sa mga naghahanap ng kasiguraduhan. Alam mo, para itong isang Terms of Service Agreement para sa kaluluwa. Simple lang yung kondisyon. Pero paano kung ayaw mong mag-agree sa Terms of Service na yon? May nabanggit ba sa mga transcripts tungkol dito? Wow, meron. Sa mga nabasa kong live transcripts, may mga nangaaway kay Narciso pati sa mga tagasunod niya. May isa pang ngang follower na sinisigawan at minumura ng sariling asawa dahil sa paniniwala nito. Grabe, umabot pa sa away mag-asawa? Oo, tapos binlock pa si Narciso sa social media ng asawa. Pero imbis na gumanti o makipagtalo, ang utos ni Narciso ay isa lang.
ipaubaya sa Diyos. Ipaubaya na lang, walang gagawing aksyon. Wala daw. Kung hindi naniniwala, pabayaan na lang. Ano sa tingin mo ang epekto nito sa dinamika ng grupo nila? Gumagawa yan ng isang napakatibay na bakod para sa komunidad nila. Sa sosyolohiya, tinatawag itong boundary maintenance. Inaalis nito yung pabigat ng pakikipagtalo sa mga outsider. So, hindi nauubos yung enerhiya nila sa pag-e-explain sa iba. Tama. At kasabay nito, kapag nagkasakit o minalas yung outsider na iyon, titingnan ito ng grupo bilang preba ng kawalan ng paniniwala, gaya ng asawang nabanggit mo. Oo, nagkasakit din daw yung asawa eh. Ayun, nakakabuo yon ng napakalakas na pagkakaisa sa loob ng grupo nang hindi nila kailangang makipag-away ng pisikal. Makes sense. Kumbaga kung ang 3 P ang nagdidikta ng araw-araw na buhay nila, paano naman kapag nakaharap sila ng mga bagay na hindi maipaliwanag? Dito napapasok yung mga kakaibang pangitian niya, di ba? Dito na nga babalik yung babaeng isang dangkal na kinuwento ko kanina. Sa pangitiin niyang iyon noong January 2026, imbes na holy water o mga Latin na dasal, ang ginamit niyang panlaban ay asin. Asin lang. Walang ibang dasal? Asin. At hindi lang asin sa ibang live video niya, mariin niyang inuutos yung paggamit ng 3 piraso ng kalamansi, eksaktong 3, bawat tao, para itaboy itong mga tinatawag niyang taong lupa. Alam mo, yung konsepto ng taong lupa sa teolohiya niya, paglilihis yan sa typical na doktrina natin tungkol sa mga demonyo. Oo, kasi 'di ba nakasanayan natin na ang demonyo galing impyerno. Pero para sa kanya, ang mga ito ay mga unang nilalang na ginawa ng Diyos na walang pisikal na katawan. Kaya daw madalas tumira sa mga abandonadong lugar. Pero teka, medyo napapaisip ako sa puntong yan. Kung si Narciso ay direktang tumatanggap ng utos sa Diyos, bakit napakakatutubo ng mga gamit? Yung asin at kalamansi, di ba? Oo, parang albularyo o anting-anting yung dating eh. Hindi ba napaka-folkloric nito para maging isang banal na utos? Actually, yan mismo ang dahilan kung bakit mabilis itong tinatanggap ng mga tagasunod niya. Kasi hindi siya nagpapakilala ng ganap na banyagang konsepto sa kanila. Ginagamit niya yung pamilyar na. Oo, kinukuha niya yung mga pamamahiin na kinalakihan na natin bilang mga Pilipino at binibigyan niya ng bagong theological na legitimasyon. Hindi na lang ito basta sabi-sabi ng matatanda. Nagiging direktang utos na ng Diyos sa loob ng sistema niya. Tama! At sa paggamit ng asin at kalamansi, binibigyan niya ng kapangyarihan yung karaniwang tao. Demokratisasyon ng otoridad ang tawag dyan. Hindi mo na kailangan ng pare o ekspertong exorcist. Kailangan mo lang pumunta sa kusina at magbukas ng cabinet, di ba? Ganun na nga kadali at hindi lang mga duwende o taong lupa ang binibigyan niya ng sariling lohika. Pati na rin yung mismong pinagmula ng tao nakita ko sa transcript. Ay oo, yung tungkol kay Adan at Eva. Itinatanggi niya yung traditional na kwentong yun eh. Oo, ang paniniwala niya, ang Diyos daw ay lumikha ng higit sa 3. At ang ebidensya raw nito na tinawag niyang common sense ay yung pagkakaiba-iba ng hitsura natin. Kasi may maitim, may puti, may matangkad, may unano. Ayun, ito yung napakalinaw na halimbawa ng grassroots theology. Kapag ang mga tao nakakaramdam ng butas sa malalaking turo ng reliyon, gumagawa sila ng sariling paliwanag. Kaya nilulutas ni Narciso yung tanong na kung galing tayo sa isang pares, bakit iba-iba ang lahi natin? Nang walang mahabang akademikong debate. Oo, common sense na lang ang batayan, kumbaga. So kung naisaayos na niya yung kasaysayan ng tao at yung mga taong luta, paano naman yung relasyon ng tao sa emosyon ng Diyos? Kasi may isa pang bahagi yung panaginip niya kanina na napakabigat ng mensahe. Ito yung pumunta siya sa isang bahay, di ba? Oo, umuwi siya sa isang bahay na nandoon yung mga kilala niya, sina Mage at Susan. Pawis na pawis daw siya noon. Humingi siya ng pamalit na damit, pero walang nag-abot sa kanya. Walang gustong tumulong. Wala. Tapos gusto niyang humiga pero walang espasyo kasi may nakahiga na. Tapos narinig niya yung pamilya niya nagsabi na hayaan na lang daw siya kasi babalik din naman siya.
Grabe yung rejection doon, ha? At ang pinakamatindi doon, narinig ni Narciso yung boses mismo ng Diyos na nagsabing, ang swerte naman ninyo kung babalik pa siya. Tapos bago siya umalis, may humila sa kanya at binihisan siya. Alam mo, sa mga live session niya, idinedecode mismo ni Narciso itong metafora para sa kanila. Yung walang puwang na higaan, malinaw na ibig sabihin niyan ay walang espasyo ang Diyos sa puso ng tao. Kaya pala, yung basang damit, ano namang ibig sabihin? Yung basang damit, yun yung dumi ng kasalanan. At yung pagpapalit ng bago ay yung mismong proseso ng paglabago at pagsisisi na bahagi ng 3 P niya. Pero teka, yung sinabi ng boses na ang swerte naman ninyo, anong ibig sabihin niya doon? Diyan pumapasok yung konseptong tinawag niyang tampo ng Diyos. Tampo ng Diyos? Gagamitin ko itong analogy para mas madali nating magets, ha? Isipin mo na ang pananampalataya mo ay parang isang emotional credit score. Okay, sige. Paanong credit score? Kung araw-araw 0 ang balanse mo kasi hindi mo kinakausap yung Diyos, puro ka lang sarili mong bihay, huwag kang umasa na kapag nasa ospital ka na at kailangan mo ng milagro, maaaprubahan ka para mabuhay, di ba? Ganyan na ganyan ang mekanismo kung paano gumagana yung tampo sa teolohiya niya. Nagbabala siya sa teksto na kapag pinabayaan ka niya, talagang mag-isa ka na lang. Oo, lalo na kapag naaalala mo lang daw ang Diyos kapag may 6 na oras at 20 segundo ka na lang bago mamatay. Eksaktong oras pa talaga, no? At itong konseptong ito, isa siyang henyong mekanismo para mapanatili yung komunidad niya. Kasi pinipilit nito ang individual na sumunod araw-araw. Hindi pwede yung tuwing linggo ka lang sisimba. Hindi pwede. Kailangan araw-araw inaalagaan mo yung relasyon para hindi magtampo ang Diyos. At napaka-Pilipino ng konsepto ng tampo. Di ba? Ibang-iba siya sa galit o puot. Kapag may nagtatampo sa'yo, alam mong may nagawa kang pagkukulang sa isang taong malapit sa'yo. Tama, at yung paglalapat ng napaka-taong emosyon na ito sa lumikha, ginagawa siyang mas malapit sa atin, mas parang magulang o kaibigan na nasasaktan kesa sa isang nakakatakot na hukom. Kaya nag-iiba rin yung motibasyon ng pagsunod ng mga tagasunod niya eh. Hindi dahil takot sila sa impyerno, kundi para iwasang masaktan ng damdamin ng Diyos. At nagdadala ito sa atin sa isa pang napakalaking issue ng tinalakay sa mga dokumento. Alin doon? Yung tungkol ba sa simbahan? Oo, kung ang tamang pananampalataya ay nakabatay sa personal na relasyon, ano ang tingin niya sa mga institusyon na nagiging tulay papunta sa Diyos? Dito lumalabas yung matinding kritisismo ni Narciso sa mga relihiyon, lalo na pagdating sa usapin ng pera. Sa isa pang pangitain niya, nakatayo daw siya sa labas ng simbahan. Tapos may tumulak sa kanya, di ba? Oo, bigla na lang siyang itinulak palabas nung 3 matatabang babae. Para daw pigilan siyang harangin yung mga taong nagbibigay ng pera sa mga pare at pastor. Pero para daw siyang poste na hindi maitumba. Dito niya mariing binatikos yung mga pinagkakakitaan ng salita ng Diyos. Ginamit niya ulit yung paborito niyang common sense argument. Na ang Diyos na nagbigay ng buhay ay hindi magpapabayad, di ba? Tama. At ito, isa ito sa pinakamalakas na hatak ng komunidad ni Narciso, lalo na sa mga taong dumaan sa matinding hirap sa pananalapi noong pandemya. Kasi binibigyan sila ng alternatibo kung saan ang halaga ng kaluluwa ay hindi nasusukat sa laki ng donasyon. Ikinokontrast nga nila itong reliyosong negosyo sa mga himala na nararanasan daw ng mga tagasunod niya ng walang bayad. Nakakabilib nga yung dami ng testimonials nakasulat sa mga transcripts. Hindi lang basta malalabo at spiritual na kwento, napaka-espesifiko nila. Oo, gaya nung nangyari sa follower na nagngangalang Dodoy o Ben. Nakakuha daw ng ticket pa Australia sa gitna ng pandemya at libre pa yung quarantine hotel na may alak pa sa kwarto.
Grabe, may alak pa ha. Tapos may follower din sa Scotland na nakapasa sa trabaho kahit walang koneksyon dahil lang daw ginawa niya yung tama. Pati aso, umabot yung himala eh. May aso na nagkasakit tapos gumaling nung pinainom ng itlog ayon sa utos sa grupo. Basta tumutupad sa 3 P, nasaan man sila sa mundo. Pero may isa pang testimonya dyan na talagang babago sa pananaw natin. Ito ba yung tungkol sa sakit? Kasi kailangan kong mag-pushback dyan. Sana kasanay ang paniniwala nating mga Pilipino. Sige, paano mo ipapaliwanag? Kasi, di ba, sa mga tradisyonal na doktrina, laging sinasabi na kapag may sakit ka, pagsubok yan ng Diyos o parusa para maalala mo siya. Totoo yan, madalas nating marinig yan sa matatanda. Pero pagdating sa teksto ni Marciso, binaliktad niya ito. Nung may nag-message sa kanya na follower na halos hindi na makabangon dahil sa matinding arthritis, hindi niya sinabing sumpayan ng taong lupa. At lalong hindi parusa ng Diyos, di ba? Oo, prangkahan niyang sinabihan yung tao na ang sanhi daw ng sakit niya ay yung patuloy niyang pagkain ng baboy manok na may balat at mga matataban isda gaya ng tambakol. Mapapansin natin dito yung paglipat ng sisi mula sa Diyos pababa sa sarili natin. Sa teolohiya niya, ang sakit ay direktang resulta ng sariling kapabayaan natin. Physical man, mental o spiritual na kapabayaan, no? Oo, sa sosyolohiya, tinatawag natin itong matinding pagbabalik ng ahensya o radical agency. Sa halip na maging biktima ka, binibigyan ka ng kontrol. May arthritis ka, hindi dahil isinumpa ka, kundi dahil kinain mo yung bawal. Nakakapagpalaya yung ganitong pananaw, pero napakabigat din ang responsibilidad, di ba? Kasi inaalis nito yung victim mentality. Tama, hindi ka pwedeng puro sisi sa labas. Kailangan mong disiplinahin yung sarili mo, gaya ng hindi pagkain ng bawal. At kung pagsasamahan-samahin natin lalat ito, makikita natin kung gaano kabuo at kakomplikado yung sistemang nagawa niya. Hindi lang ito basta kalat-kalat na ideya. Gumawa si Narciso ng isang buong ecosystem ng paniniwala. Meron kang 3 P para sa pang-araw-araw na panuntunan. May paliwanag sa pamamagitan ng mga taong lupa. May emosyonal na angkla rin dahil dun sa tampo ng Diyos at yung pagtanggi sa komersyalisasyon na nag-aalis ng pinansyal na bigat. Kaya ang pagbusisi natin dito ay nagpapakita kung bakit madaling lumago ang mga ganitong kilusan, lalo na sa panahon ng krisis. Ang mga tao naghahanap ng kahulugan at ng direktang linya sa kapangyarihan. Gusto nila ng teolohiyang sasagot sa pang-araw-araw na problema nila nang hindi sila kinukwartahan o pinahihirapan sa malalalim na doktrina. At nagpapatunay iyan na ang paghahanap natin ng spiritual na koneksyon ay hindi tumitigil. Kapag wala ito sa mga tradisyonal na institusyon, lilikha ang mga tao ng bagong sistema. Gamit ang mga simpleng live videos at mga metafora mula sa pang-araw-araw na buhay natin. Bago tayo maghiwalay at tapusin ang malalim na talakayang ito, may isa akong huling kaisipan mula sa teksto na gusto kong iwanan sa inyo. Ano yun? Sa isa sa mga mensahe ni Narciso, mahigpit niyang ipinaalala na huwag daw matakot sa kamatayan, kundi dapat laging handa. At ang paghahanda daw hindi pag-iimbak ng pera sa bangko, kundi ang paggawa ng tama sa bawat patak ng minuto. Ito yung pinakaubod ng teolohiya ng personal na responsibilidad. Lalo na't napag-usapan natin ang sakit at hirap ay bunga ng sariing kapabayaan. Kaya dito tayo dapat magmuni-muni. Hanggang saan ba natatapos ang tinatawag nating milagro o divine intervention at saan nagsisimula yung sarili nating responsibilidad para sa takbo ng buhay natin? Napakagandang tanong niyan. Kung hindi mo pinapahalagahan ng katawan at kaluluwa mo, ngayon, may karapatan ka bang umasa ng himala bukas? Walang eksaktong sagot, walang x-ray para sa kaluluwa. Pero ang sigurado ay yung kapangyarihan ng mga aksyon natin araw-araw. Mag-isip-isip tayo tungkol dyan. Maraming salamat sa pagsama sa aming malalim na pagsisid na ito. Hanggang sa muli.